Lahat ng baho ni Digong maglalabasan. Lahat ng baho ni Bato de la Rosa. Talagang sisingaw yan. Paninira ko no. Ginigipit ko no. Pamumulitika ko no. Sige, kung ganun ang lahat ng yan, ay dapat talaga kayong gipitin. Dapat talaga kayong siraan dahil hindi maganda ang mga ginawa niyo. Okay? Dapat talaga ipabatid sa mga kababayan natin na eto kayo, mga demonyo kayo. Yung salita, no? Yung salitang demonyo. Ngayon naman po, abay may sarili pala talagang death squad daw etong si Bongo. At ang namumuno daw sa kanyang death squad ay etong si Garma. Nako, grabe no? Yung tipong akala mo talaga napakalinis na itong isang ito, na itong si Bongo, kasi ang kanyang mga inilunsad na mga programa bilang senador ay iisipin mo talaga na mabuting tao. Kaya pala ganon. Yung Malasakit Center, although maraming natulungan yan, pero yun nga, pera naman yan ng taong bayan. Ano ho, hindi naman talaga pera yan ni Bongo. So, tignan natin kung ito nga ay may katotohanan. Arturo Las Cañas, Bongo, itong ginawa ni Bongo, developed a very useful strategy for the killings. She was the first to use the personal information data of the targets that he had secured through an arrangement with the Land Transportation Office. Yon pala yon. Kaya alam na alam lahat ng record, napakadaling ipatiklo, napakadaling burahin, ipabura ang mga taong dapat burahin dahil sagabal sa kanilang mga kabulastugan at karimonyahan. Doon pala, or eto palang si Bongo, ay posibleng mas demonyo pa sa dating nasa Malacanang. Tignan natin. If this is true, sabi nga ng isang loyalista, then Bongo should be also held accountable, not only in the ICC but also in the local court. So alam naman natin siguro na anong si Bongo ay kasama sa may mga kaso dyan sa ICC. Pero dapat talaga na mabigyang hustisya ang mga kababayan natin, ang mga naagrabyado, ang mga inagrabyado na itong mga death squad na ito ni Bongo. Kung totoo man na may death squad talaga siya. Pero sa nakikita natin, 'di ba? In the same circles, alam namang hindi alam ni Bongo kung ano yung mga plano ni Digong. Ano yung mga pinaggagawa ni Digong. O ay napakatagal na ko ng assistant nga yan, etong si dating presidente, etong si Bongo. Tignan natin. To recall, Las Cañas said there were 3 of them who were Duterte's trusted insiders in the Davao death squad, himself, SPO4 Sonny Buenaventura, and Go, who he recalls entered into the picture sometime late 1990s. Go was Digong's trusted aide, a special assistant. Yan pala yan. So matagal na, 1990s pa. Matagal ng trusted aide niya, eto si Bongo, ni Digong. Abay, sa puntong ito, hindi pa ba tayo maniniwala dito sa mga testimony na itong si Las Cañas? Siguro dapat na talaga tayong maniwala at ang gobyernong ito under Marcos or PBBM talagang pursigihin na imbestigahan ang lahat ng karumal-dumal na pagpatay at human rights violations na itong mga ito. Dahil kung sakaling makabalik itong mga to sa pwesto, ay mas mahihirapan na naman na isulong ang mga kaso na itong mga ito. Later on, orders to kill were relayed through Bongo because he was allowed to organize his own death squad. The operatives in his death squad were Police Captain Ruyena Garma and Police Captain Edelberto Leonardo. Aha, yun pala yun. So eto, nakikita nyo na, napakahirap nitong, kung yung sinasabi nila na eto'y paninira, kung yung sinasabi nila na eto'y pamumulitika, aba, ay ang galing naman ang gumawa ng script na ito. Diba? Dahil konektado talaga po lahat. Dahil talaga pong lahat ay makikitaan natin ng matibay na ebidensya. Diba? Garma's death squad was led by SPO4 Cañete and SPO4 Pagidupon. They also had their own mass grave in the property of Cañete in Maa, Davao City. Dapat pa-imbestigahan din itong mass grave na ito. So yon, ang linis-linis. Tignan.
Nagmamalinis lagi itong mga ito, pero lahat pala ng kademonyuhan ay nasa kanila na. Paano kaya nabubuhay ng tahimik ang mga taong ganito? Dahil siguro nga sa tibay na ng sikmura, hindi na talaga alintana yung kanilang kademonyuhan. Yun nga, parang ginawa nilang normal ang kademonyuhan, ginawang normal ang krimen, at marami pang mga bagay na hindi talaga dapat normal sa ating lipunan, katulad ng pagpatay, katulad ng pagnanakaw sa gobyerno at marami pa pong iba. Good luck!